Ang Republic Act No. 9710 o ang Magna Carta of Women ay isang mahalagang batas na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Sa presentasyon na ito, tatalakayin natin kung paano nito sinusuportahan ang gender at development sa Pilipinas. Ang Republic Act 9710, na kilala bilang Magna Carta of Women, ay isang batas na ipinatupad noong 2009. Isa itong human rights law para sa kababaihan na naglalayong tiyakin ang pantay na karapatan ng babae at lalaki. Nakahanay din ito sa mga international standards tulad ng CEDAW. Layunin itong protektahan, palakasin at bigyan ng pantay na oportunidad ang kababaihan sa lahat ng sektor. Ang pangunahing prinsipyo ng Republic Act 9710 ay simple: pantay ang babae at lalaki sa ilalim ng batas. Responsibilidad ng gobyerno na alisin ang anumang uri ng diskriminasyon laban sa kababaihan. Kinikilala rin nito na ang karapatan ng kababaihan ay karapatang pantao. Mahalaga rin na ang pag-unlad ay patas at isinasaalang-alang ang pangangailangan ng lahat. Ang gender-based discrimination ay tumutukoy sa hindi pantay na pagtrato base sa kasarian. Maaaring ito ay direktang diskriminasyon tulad ng sinadyang hindi pagbibigay ng oportunidad sa babae o hindi direktang diskriminasyon kung saan may mga patakaran na hindi patas kahit hindi sinasadya. Mayroon ding systemic discrimination na makikita sa sistema o institusyon. Nangyayari ito sa trabaho, edukasyon, kalusugan at iba pang aspeto ng buhay. Ang Gender and Development o GAD ay isang paraan ng pagplano at pagpapatupad ng mga programa na isinasaalang-alang ang pangangailangan ng babae at lalaki. Layunin nitong itaguyod ang pagkakapantay-pantay at empowerment. Sa GAD, ang kababaihan ay hindi lamang tumatanggap ng tulong, sila ay aktibong kalahok sa pag-unlad ng lipunan. Sa ilalim ng Republic Act 9710, maraming karapatan ang kababaihan. Kasama rito ang karapatang makilahok sa pagdedesisyon, maprotektahan laban sa karahasan at diskriminasyon, at magkaroon ng pantay na oportunidad sa trabaho at kabuhayan. May karapatan din sila sa edukasyon, kalusugan, at representasyon sa pamahalaan. Binibigyan din ng espesyal na pansin ang mga kababaihan sa marginalized sectors tulad ng mga nasa probinsya, indigenous communities, Muslim women, women with disabilities, migrant workers, at mga nasa mahihirap na kalagayan. Layunin nitong siguraduhin na walang maiiwan at lahat ay may pantay na pagkakataon. Hindi lang sa loob ng bansa umiiral ang proteksyon ng batas na ito. Tinutulungan din ng mga embahada at ahensya ng gobyerno ang mga Filipina sa ibang bansa. Sinisigurado nilang may proteksyon laban sa abuso, may access sa legal na tulong, at may maayos na serbisyo para sa kababaihan. Malaki ang responsibilidad ng gobyerno sa pagpapatupad ng Republic Act 9710. Kailangan nitong maiwasan ng diskriminasyon, protektahan ang kababaihan, at isulong ang gender equality sa lahat ng programa. May nakalaan ding hindi bababa sa 5% ng budget para sa GAD programs. At sinisigurong may boses ang kababaihan sa pamumuno. Sa kabuuan, ang Republic Act 9710 ay mahalagang batas para sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan sa Pilipinas. Tinutulungan nitong maging patas at inclusive ang pag-unlad ng bansa. Sa tulong ng gobyerno at ng bawat isa sa atin, mas mapapalakas natin ang laban kontra diskriminasyon at makakamit ang pantay na oportunidad para sa lahat.